tatalakayin natin ang pagbabago bilang kaunlaran. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Hi Universe! Magandang araw sa ating mga kababayan. Ang unang paksa nating pag-uusapan ay tungkol sa pagbabago. Change. Ang salitang ito ay madalas natin marinig. Minsan nakukuliglig na siguro ang ating mga tainga sa kakapakinig ng pagbabago, lalo na pagpanahon ng eleksyon. Yung mga lumalaban sa mga nakaupo, bukang bibig nila ay pagbabago. Pero ano ba talaga ibig sabihin noon? Maliban lang siguro sa pagbabago ng mukha, pagbabago ng pangalan doon sa mga nasa posisyon. Wala namang specific na binabanggit. Lahat ng bagay dito sa mundo ay nagbabago. Walang permanente. Alam niyo po, ang permanente lang dito sa mundo ay yung pagbabago. May dalawang tunguhin ang pagbabago. Yung isang tunguhin ay yung kalagayan natin ngayon, halimbawa, ay naghihirap tayo, nagugutom, walang kasiguraduhan ng ating buhay. Pag sinabi nating pagbabago na, hindi na tayo naghihirap, hindi na tayo nagugutom, may kasiguraduhan ng ating buhay, natutugunan natin ang pang-araw-araw na pangangailangan at mayroon pa tayong nasusubra, pambili ng iba pang gusto nating bilhin, ay siguro ang tawag dito ay mabuting pagbabago. So, ang isang direksyon ng pagbabago ay ang mabuting pagbabago. Mayroon namang pagbabago na lalong lumala ang ating kalagayan. Mas lalong naging pangit ang ating pamumuhay. Nagutom tayo lalo, naghirap tayo lalo, hindi na tayo makatugon sa ating mga pangangailangan. So, ang tunguhin na ito ng pagbabago, nagbabago rin naman talaga, pero hindi mabuti, pangit na pagbabago. Hindi magandang pagbabago, masamang pagbabago. Sino ba naman ang mag-aambisyon, maghahangad ng masamang pagbabago? Unless suicidal tayo, unless pagod na tayo sa mundo. Pag-usapan natin ang ating kalagayan sa lipunan. Mga ilang dekada na natin naririnig. Bawat eleksyon, ang salitang pagbabago. Baybayin natin ang kasaysayan ng 6 na dekada. Sa 6 na dekada na ito, nagkaroon ba ang ating bayan ng mabuting pagbabago? Puntahan natin ang panahon ng 1960s, bago pa maging presidente si Ferdinand Edgardo Marcos. Noong 1966, ano ba ang kalagayan natin noon? More than 60 years ago. Noon, umaangal yung mga tao. Nagrereklamo sila dahil tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ang bigas ay medyo mataas na ang presyo. Kaya gumawa ng hakbang ang pamahalaan na ma-regulate ang presyo, makontrol ang presyo ng mga bilihin. Una yung bigas. So sa pangangasiwa ng RCA, Rice and Corn Administration, ang bigas noon sa isang salop ay nagkakahalaga ng 80 centavos, 80 sentimo. Isang salop yan. Ano yung isang salop o isang gantang? Yung isang ganta o isang salop ay 2 kilo yan. Equivalente sa 2 kilo at 2 guhit kalahati. So, more than 2 kilos, isang ganta yan, isang salop. 2 kilo, 2 guhit kalahati, isang salop, isang ganta,
Noong panahon ng 60s, mga 1963, 65, ang halaga nito ay 80 centavos lang. Tandaan natin yun. Isang salop, bali 2 kilo, 2 guhit at kalahati ay nagkakahalaga ng 80 centavos per kilo. Ang isa po nating gustong tingnan na reference point ay yung presyo ng tinapay. Ang tinapay noon, kagaya ng halimbawa pandikoko, bunay, o pandilichi, o iba pa dyan. Ang halaga noon, 5 pirasong tinapay, 5 sentimo. 5 centavos, 5 piraso. So, ganun ang presyo noon. Punta naman tayo doon sa pork, karning baboy. Ang karning baboy noon, yung kalahating kilo, nagkakahalaga ng 90 centavos to 1 peso. 90 sentimo hanggang 1 peso. Gawin natin ng konting comparison. Ang bigas, ngayon, nagkakahalaga na ng mga isang salop, averaging 100 pesos. Bali, 2 kilo at 2 kalahating guhit, nagkakahalaga yan ng average na 100 pesos sa ngayon. So, ang 100 pesos mo na isang salop na bigas, ilan ang mabibili nung sinabi natin nung panahon na yon? So, kininta natin sa 100 pesos na nakakabili ngayon ng isang salop na bigas, ang nabibili noon ay 100 kilo. Bali, 2 kaban. Kasi yung isang kaban, pag hindi binabawasan din ng dadaya yung nagtitinda, 50 kilos yan. So, ang 2 kaban, 2 sakong bigas, 100 kilos. Papunta naman tayo sa tinapay. Ang tinapay noon, sinabi na nga natin, 5 sentimo ay 5 tinapay. So, hintayin natin sa 100 pesos na tinapay, mayroon kang 1,000 pieces. 1,000 piraso na tinapay. Sa ngayon, yung 100 mo, mayroong 100 lang na tinapay. See? Ang laki ng pinagkaiba. Doon naman sa karne. Sa ngayon, ang karne umabot ng mayroong 280 per kilo. Minsan na nagiging 350 per kilo. Pero noon, kung yung kalahating kilo ay nagkakahalaga ng 1 peso, so kwentahin natin sa 10 kilo, mayroon kang 20 pesos. 20 pesos. So, sa 100 kilo, 200 pesos. 100 kilo na yun. Isipin mo ngayon, 100 kilong baboy, bibilhin mo ng buhay. Hindi ka makakabili ng 100 pesos lang. So, ang laki ng naging Ngayon, ang tanong, sa pagbabago na yon, magandang pagbabago ba? Yun yung kalagayang pang-ekonomiya. Sa kalagayang pang-ekonomiya, ang pagbabago ay hindi naging maganda. Nung panahon naman na yon, noon, 1965, ang external debt, panlabas na utang ng Pilipinas, ay $359 million. $359 million pambansang utang ng Pilipinas noon, external debts. Ngayon, 2024, reference point natin, 2024, ang pambansang utang ng Pilipinas sa panlabas ay $137.6
billion. 137.6 billion. Napakalaki ang diferensya. Sa utang panlabas, noon 359 million lang, ngayon 137.6 billion dollars. Laki ng diferensya. Kung titingnan natin, sa ganun palang mga indicators, ang presyo ng bigas, presyo ng tinapay, presyo ng karne, ang utang panlabas ng Pilipinas. Wag na muna natin pag-usapan ang kalagayan ng mga nagtatrabaho, yung mga sahod nila. Doon pa lang, makikita natin na hindi maganda ang naging pagbabago. Pumangit, lumala ang sitwasyon sa question ng politics, ng politika. Naging maganda ba ang pagbabago ng politika sa Pilipinas? Unahin natin sa pambansang kalagayan, national situation. Na ang ating mga opisyalis noon, yung sinasabi natin mga elected senators, mga senador natin, ay nagtataglay ng dignidad sa kanilang posisyon, bibigyan nila ng dignity ang pagiging senador. At mayroon silang integrity. Ang sinasabi nating integrity, mahirap mo silang basta na lang i-corrupt. Ihikayatin mo sila na magkakaroon sila ng mga kickback sa proyekto. Hindi mangyayari yun noon. Mahirap yung bihira lang kung nangyari man. Hindi mangyayari yung basta na lang sila makurap, basta lang sila madala ng pera. Pinaninindigan nila ang kanilang dignidad, ang kanilang pagkatao, na hindi sila bumagsak sa hindi moral na pamumuno. So, may integrity ang mga senador noon. Hindi yung basta-basta sila hikayatin sa katiwalian, dalhin sa mga bulok ng mga pamamaraan, pera-pera na lang pinag-usapan, hindi. Pero mas mahigit pa doon, kinakitaan sila talaga ng brilliance. Brilliant mind sila. Hindi mga bubo, hindi mga kapos yung mga pag-isip. Makikita mo naman ang klase ng diskurso nila noon, ang mga kalidad ng debates nila sa Senado, papalakpak ka talaga, sasaludo ka. Kahit sabihin na natin, kumakatawan sila sa mga elite, sa mga nasa itaas ng lipunan natin. Pero hindi pa rin mawawala ang kanilang pagiging makabayan, minsan ang pagtangkilik nila sa kapakanan ng nakararaming tao. Pwede natin pangalanan sila kung sino-sino sila noon. O.C. W. Jokno, Lorenzo Tanyada, Benigno Aquino, Ambrosio Padilla, Francisco Soc Rodrigo, Helgi Puyat, Jerry Rojas, Jubito Salonga, Alejandro Almendras, Gaudencio Antonino, sino pa ba? Mariano Cuenco, Rogelio De La Rosa, Maria Calao Katigbak, Jose G. Roy, yung nagtap na chairman sa eleksyon ng senador. Di man matatawaran. Ngayon, kumpara natin sa ngayon. Sa ating Senate ngayon, mukhang wala ng dignidad na naibibigay yung mga senador doon sa kanilang pwesto, sa posisyon nila bilang mga senador. At sa integridad naman, kita mo naman ngayon, mga sangkot sila sa mga ghost project ng flood control. At ang pinag-uusapan dito, hindi barya-barya. Billion-billion mga insertion, nakakahugot sila ng mga tag-30%, mabot ng mga 600 billion, 400 billion na ninanakaw sa kabanyaman ng bansa. Pag nagsalita sa Kongreso o sa Senado, di hamak naman na wala sa kalingkingan nila. Claro Imbrecto, o si W. Jokno, kikita mo naman ang mga pinagsasasabi, ang mga binabanggit, kahit sa English pa nga, dispalingado na Kabuuhan, kumpara natin, yung Senate natin ngayon, sa Senate noon, mahihiya ka naman tawagin silang mga honorable. Lalo na ngayon, institutional na yung damage. Hindi mo na lang makikita doon sa sitwasyon ng mga tao, yung mga nakaupo, makikita mo talaga na bumagsak na yung kalidad ng institusyon. Sangkot yung Senado sa mga corruption na yan, yung mga
kickback, yung mga palusot ng pera sa mga ghost project. Punta naman tayo dun sa ibaba, sa local governance. Pamahalaan sa mga bayan, sa mga barangay. Ngayon, nagkaroon tayo ng tinatawag nating Local Government Code of 1991 o Republic Act 7160 na binigyan na ng mas malaking kapangyarihan ang mga pamumuno sa ibaba, munisipyo, mga barangay. At madami na silang opsyon na pwedeng gawin, tsaka pinupundahan na talaga sila. Pero anong sitwasyon noon ng mga lokal na pamamahala? Walang ganyang mga malalaking sweldo. Maliit lang ang sinasahod ng mayor. Yung mga konseyalis noon, per diem pa. Walang mga talagang regular na tinatanggap na mga wages o salary. Kundi, per diem lang sila. Pero makikita mo ang honor, ang kalidad ng tao noon na pag panahon ng election, hindi namimili ng boto, hindi malaki ang gasto kasi punta sila ng barangay. Yung mga kakampi nila sa barangay, talagang tumatangkilik sila pa yung gumagastos. Ako na tatandaan ko pa, yung tiyuhin ko, magkakatay pa ng baboy yun. Maglalaan ng bigas pag punta na yung mga kandidato doon para mag-meeting. So, medyo close pa sila sa masa, close sila sa tao. Kahit sabihin natin, nasa elite pa rin yung estado nila, sa lipunan, close sila sa mga tao, close sila sa masa. At dahil nga wala pa namang pera talaga mga tinatawag natin mga largesse, economics po sa pwede paghati-hatian at yun na lang ang kinukonsentrahan, nakakapag-concentrate sila ng maayos doon sa pangangailangan ng kanilang bayan, pangangailangan ng munisipyo. Ngayon, fast forward tayo, third millennium na tayo ngayon. Ano nangyayari sa ating pamahalaan? Mula sa barangay, matindi na yung korupsyon. Yung mga SOP na yan, ano lang yan? Kumbaga, maliit na bagay lang, barya lang yan. Doon sa korupsyon na nangyayari. Sa barangay level pa lang, makikita mo anong mga in-implementa ng mga proyekto. Street light, pathways, daycare center. Doon yung ang tawag nila dito, buhay-buhay. Doon yung kumukuha yung mga mga kapitanes. May mga barangay secretary, barangay treasurer na yang hiya na. Dahil alam nila yung kupit Yung libo-libo na, lalo na pag may proyekto yung nilalagay doon na hinahawakan ng kapitan. Nagiging ghost project lang yun. Sinisildohan na nga sila Barangay captain may sweldo, honorarium, mga barangay officials. Pero hindi pa rin makontento. Tinatabasan pa rin nila yung husto yung kanilang budget. Nagkakatalo dun sa Economic Development Fund na 20%. At dun sa kinurap na rin nila yung SK. 10% ng SK. Sino nagdidesisyon kung paano gagastusin? Yung mga magulang ng bata. Kasi sila yung gumastos sa panahon ng eleksyon. Kinurap nila yung mga bata. Binayaran ng pera. Babawi kunyari sila. Hanggang sa municipal level, ganun katalamak ang korupsyon. Kaya karamihan ng project, infrastruktura. Tapos bawat mayor, may mga kasabot na kontraktor yan. O kung hindi man, kanyang sarili construction. Kunyari, iba lang ang pumiprente doon. Pero kanya yon, kanya mga tao nandoon. Siya pa rin ang sumusupply ng graba, ng mga materyales. Sa kanila na lahat yun. Sinusubstandard kasi sila doon yung mag-i-inspection. Ganon ka talamak. Nung, kailan ba yun? 2010, gumawa kami ng konting research. Dito pa lang sa Eastern Visayas, maabot ng 700 million pesos ang pundo sa mga barangay para sa economic development. Kinikwenta namin, may mga key impact projects na pwede nating isagawa doon. Nauunlad ang mga pamumuhay ng mga tao. Masusuportahan ang kanilang pagsisikap na magkaroon sila ng magandang kabuhayan. Pero saan napupunta lang yung pera na yun? Napupunta sa bulsa. Nag-hemorrhage, dinudugo, kinukurap. Kumpara noon sa ngayon, parang wala ng pag-asa. Wala nang kakwenta-kwenta
yung pamumuno. Kasi ang iniisip na lang ng bawat isa, ma-sustain yung kanilang mga political dynasty, lumaki yung kanilang yaman, at manatili sila sa kapangyarihan, sa poder. Sa aspeto ng ekonomiya, aspeto ng politika, imbis na umunlad tayo, gumanda ang buhay, naging maayos, mas lalong naging pangit. Mas lalong nagtaghirap, nakurap lahat, naging bulok na lahat, puro katiwalian na. Ang ating estado ngayon, di mo na maaasahan. Imbis na mag-progress tayo, nag-retrogress. Umurong yung ating ekonomiya. Tumaas lalo yung presyo ng mga bilihin. Hindi naman makahabol yung kita ng mga tao. Sa larangan ng politika, talamak yung korupsyon, hindi na nagsisilbi sa tao yung mga opisyalis, mula senador hanggang congressman. Kani-kanila na lang bulsa kanilang inaatupag, maparami yung kanilang kayamanan para lagi sila mananalo sa eleksyon, at mapapanatili sa poder yung kanilang mga pamilya, yung kanilang political dynasty. Lalong naging bulok, lalong sumama ang sitwasyon, hindi tayo napunta doon sa tamang pagbabago. Ano naman ang sinasabi nating magandang pagbabago? Ang pagbabago ay nagiging kasing kahulugan yan ng tinatag nating kaunlaran, ng development. Kasi ang kaunlaran ay isang pagbabago yan, pero hindi pagbabago na bumagsak ang sitwasyon, kung hindi pagbabago na gumanda ang sitwasyon. Kaya ang kaunlaran, generic definition niya ay mabuting pagbabago o magandang pagbabago. So, good change. Papasok tayo doon sa susunod nating talakayan. Bye-bye muna. Thank you very much sa inyong panonood.